Nasamid na si Marvin dahil sa gulat sa narinig. Kaka-recover niya lang at ngayon tumatawa naman siya. Naalala niya na pinag-usapan nila ng nobya ang tungkol kay Catalina at Isaac. Gustong-gusto na kasi ni Jen na magpakasal ang kaibigan. Nung minsan nga tinanong niya paano kung mauna sila. Tumanggi ito. Mas gustong makita ni Jen na masaya bago siya. Mahal na mahal talaga nitong kaibigan na si Catalina. Hindi nga kaibigan ang tingin sa kanya ng nobya kundi isang kapatid. Wala mo siyang inggit o tutol doon dahil alam niya na si Catalina, ang unang babae ay mas nakakasama at nakilala ni Jen. Grabe ka naman sa akin anak, sabi ni Isaac at tumartin na tila nasaktan ang kanyang puso. Sorry dad, hinging pa umanhin ni Samuel. Napatingin sila kay Alian na mag-fake cough ito kung kaya natahimik sila. Maging si Marvin na tumataway na pahinto din. Si Isaac naman napalunok at napaupo ng maayos. Katapat pa naman niyang dati ni Catalina kung kaya mas lalo siyang na-intimidate sa titig nito. Seryoso lang kasi si Elian ng mga oras na yon kung kaya kinabahan lalong lalaki. Bakit ganun? Kapag may malalaking deal siya sa negosyo hindi naman siya kinakabahan. Pero kapag kaharap niya si daddy ng babae, na mahal ay abot langit ang kaba niya. Ganun yata talaga kapag mahal mong isang tao. Lahat ng tungkol sa kanya ay ikakakaba niya lalo na kapag hihingin ng kamay nito. Hindi pa nagsalita ang ama ni Catalina at nakatingin lang ito kay Isaac. Si Isaac naman nakipaglaban ng titig dito. Gusto niyang makita nito na seryoso siya sa anak nito. Hindi niya kailangan ng salita. Gusto niyang makita sa mga mata niya, lalo na sa isa nitong negosyante. Alam dapat nito ang eye-to-eye contact negotiation. Hindi naman nagkamali si Isaac sa kanyang hinuha na nakikipag-usap to sa kanilang titig. Dahil maya-maya lang napangiti ito sa kanya. From now on, just call me papa. Alagaan mo anak ko ha, Isaac. Hindi na rin napigilan ni Isaac ang mapangitit kagad na tumayo upang makipag-bro hug sa matanda. Yay! Ikakasal si mommy. Tuwang sabi ni Samantha tumarap sa kambal niya. Kuya, magiging flower girl ako hindi ba? I want to choose my dress. Yes, Samantha of course. Tutulungan ka ni mommy, sure ako. Iting malaki na sabi ni Samuel. Excited na ako kuya. Magiging legal na tayong anak ni daddy at mommy. Pagkatapos makipag-bro hug ni Isaac sa ama ni Catalina, binati naman siya ni Marvin. Inasar pa nga niya itong lalaki tulad ng sinabi ni Samuel kanina. Sinuntok lang ni Isaac ang kaibigan sa braso at sabay silang natawa. Naupo silang muli at sinabi ni Isaac sa mga to ang kanyang naisip na plano. Habang sila'y nag-usap doon, naman dumating si Jen na naghahanap ng magandang place para sa plano nila ni Catalina. Saktong nakita niyang mga to kaya lumapit siya. Hi guys, anong meron dito? Napatingin sila kay Jen nang dumating ito. Lumapit ang babae sa nobyo at hinalikan nito sa labi sandali. Pagkatapos tumabi sa katabing upuan nito. Tinanong nito kung kay Marvin ang tubig na nasa tapat nito at tumango ito. Ininom niyang natitira. Jen, sakto't dumating ka. Ikaw ang makakatulong sa akin. Napakunot ang noon ni Jen sa sinabi ni Isaac pero inubos niya na muna ang iniinom bago nagtanong. Bakit? Anong meron? Magpo-propose na ako kay Catalina. Lalaki ang mata ni Jen sa narinig at biglang napatili. OMG! Akala ko wala ka nang balak kausapin si Catalina sa relasyon niyo. Napangiti ng alanganin si Isaac at napakamot sa kanyang batok. Mukhang lahat silang tingin sa ganun ay hindi pa siya ang nag-first move sa babae. Sa bagay hindi nila ito masisisi dahil nga siyang lalaki. May balak naman talaga siya pero tamang panahon lang ang hinahantay niya. Gusto niya kasi na maging memorable sa kanilang dalawang mangyayaring proposal. Sorry na kaagad, gusto ko lang memorable place para sa aming dalawa. Napatango si Jen sa sinabi ng lalaki tinanong kung bakit nga ba doon ang gusto niya. Natawa ng bahagya si Isaac sa tanong na yon dahil naalala na naman niyang nangyari. Believe it or not, nagkita kami dito ni Catalina. Hindi ba't pumunta rito ang kambal ko at hindi nagpakilala kay Catalina? Nandito din ako noon at siya mismo nagsabi sa akin na nakita niya ako at nagtago siya. Oh, naalala ko yon. Tinaguan ka pa nga niya kasi hindi pa siya handa na harapin ka. Tumango si Isaac sa sinabi ni Jen. Hindi na siya magtataka na alam nito dahil silang dalawa ni Catalina ang close na close lalo pat ito lang nakakaalam na nandun ito sa Australia for 4 years. Ayun na nga, tatanungin kita sana kung anong magandang plano para sa surprise ko sa kanya. Meron ng place at mag-a-arrange na sila mamaya. Hinahanda na lang ibang gamit.
Imbis na sagutin si Isaac, bigla na lang tumawa si Jen na siyang kinataka naman ng mga to. Tita, bakit ka po natawa? Inosenteng tanong ni Samantha. Wala naman pong nakakatawa sa tanong ni Daddy. Dugtong pa ni Samuel sa sinabi ng kambal. Hindi. Ano kasi, pilit na pinipigilan ni Jen ang kanyang pagtawa dahil siya naalala. Nang magawa niyang huminto sa pagtawa, huminga naman siya ng malalim. Bago tuluyang nagsalita, tumingin siya kay Isaac na malaki ang ngiti sa labi. Alam mo ba na nagpaplano kami para siyang magtanong sa'yo kung kayo na ba? Kaya nga ako lumabas para humanap ng magandang place para sa inyo. Kasi tulad ng sabi ko sa'yo, akala ko wala ka ng balak tanungin siya kung ano ng status ng relasyon nyo. Napangangang mga to sa sinabi ni Jen kaya muling napatawa ang babae. Hindi nila inaasahan na mayroong side ang mga babae ng ganon. Huwag kayong mabigla dyan. Nasa 21st century na tayo guys. Syempre dapat kung gusto din namin ng lalaki gagawa rin kami ng way. Hindi lang puro lalaki sa lahat. Give and take lang yon, hindi ba? Nagkatinginan ng mga to sa sinabi ni Jan. Ngunit hindi pa rin sila makasagot. Sa bagay, hindi niya masisisi ang mga to dahil lalaki sila. At syempre mga gentleman ang kasama niya. Kalimutan niyo na nga yun. Ganito, may naisip akong magandang plano. Malaking ngisi sa labi ni Jan at lumapit sa kanila para mas marinig nilang sasabihin niya. Nagising si Catalina na madilim ang paligid. Dahil doon, dali-dali siyang napabangon. Ang alam niya na idlip siya, pero bakit gabi na? Tinignan niya ang phone na nasa tabi at laking pagtataka niya na naka-silent yon. Kaya hindi niya narinig ang alarm. Sa pagkakatanda niya, hindi naman yon naka-silent, ngunit bakit naka-silent bigla? Napailing na lang siya at nakitang 7 PM na sa kanyang phone. Hindi niya makapaniwalang nakatulog siya ng matagal. Sa bagay, hapon na kasi yun at pagod pa sa graduation event ng anak. Binuhin niyang ilaw sa loob ng cabin, ngunit nagtaka siya nang hindi ito bumubukas. Tanging liwanag ng buwan sa may pool at jacuzzi area lang ang meron. At syempre pati ang flashlight ng phone niya. Wala bang kuryente? Takang tanong ni Catalina sa sarili. Nagulat siya nang biglang may kumatok sa pintuan at bumukas yun. Kat, si Jan lang pala. Akala niya kung sino na. Pero nasilaw siya nang itutok nito sa kanyang mukhang ilaw ng flashlight nitong daladala. Kaya napatakip siya sa kanyang mukha. Gising na ako, Jen, kaya please lang huwag mo nang itapat sa mukha kong ilaw. Nakakasilaw. Narinig niyang tawa ni Jen at naglakad ito palapit sa kanya. Sorry na kaagad. Patayin mo na yung ilaw ng phone mo. Ito gamitin natin. Tumangon naman si Catalina sa sinabi ng kaibigan at pinatay ang ilaw ng phone niya. Bakit walang ilaw, Jen? Nawala ng kuryente? Oo kakapatay lang kaya nga pinuntahan kita dito. Aayain na sana kita for dinner at gabi na. Kaya pala nag-alarm ako kanina pero naka-silent ang phone ko. Nakakapagtaka, hindi ko sinilent yon sa pagkakaalala ko. Baka nadaganan mo't na silent? Palusot na sabi ni Jen. Dahil ang totoo siya talagang nag-silent ng phone nito. Pwede pala yun? Baka nga, nagugulo ang sabi ni Catalina dito. Halika na, hinihintay ka na nila. Pagkasabi ni Jen, hinawakan siyang kamay nito at hinila palabas. Wala nang nagawa si Catalina kundi ang sumunod sa kaibigan. Nakatingin lang siya sa ilaw nito na nakatutok sa daan. Teka, paano tayo kakain kung walang ilaw? Paano ba nawalan ng ilaw? Sunod-sunod na tanong nito dahil wala talagang ilaw sa buong paligid. Maski sa ibang cabin walang ilaw. As in buong paligid. Wala siyang ibang makita kundi ang liwanag sa flashlight na hawak ni Jen. Basta, mamaya malalaman mo. Yun lang ang tanging sinabi ni Jen na hindi na napigilan na mapangiti ng malaki. Mabuti na lang talaga mag-focus masyado si Catalina sa liwanag na nagbumula sa ilaw. Dahil may pagkatakot ito sa dilim. Kaya nga nung nasa isla sila ni Isaac at siya lang ang tanging gising habang ito walang malay. Hindi niya hinayaan na mamatay ang apoy malapit sa kanila. Hindi niya alam kung anong mangyayari kung sakaling mawalan ng liwanag sa hindi pamilyar na lugar na yon. Hindi niya rin alam kung paano siya nakaligtas ng mag-isang gising na gising. Kada gabi na walang malay si Isaac. Katulad ng plano nila ni Isaac, dinala ni Jen ang kaibigan sa gitna ng garden. At nang mapunta sila doon, bigla niyang pinatay ang ilaw na hawak. Pagkatapos ng mapatay ang ilaw, binitawan niya din ang kamay ni Catalina at tumakbo palayo dito. Jen, what the? Bakit mo ko iniwan? Alam mong takot ako sa dilim. Sigaw ni Catalina na walang ibang makita kundi kadiliman. Nasa paligid lang sila. Kasamang nobyo, daddy ni Catalina at ang kambal. Nagpapigil silang pare-pareho ng tawa.
dahil siya kanilang narinig. Jen, nakakainis ka. Lumabas ka na, hindi magandang joke to. Reklamong muling sigaw nito sa kaibigan, pero imbis na sumagot sa kanya si Jen, bigla na lang lumiwanag ang paligid kung kaya napatakip siya sa kanyang mukha. Nasilaw kasi siya sa biglang pagliwanag ng paligid. Bumalik na muli ang ilaw sa resort at sa mga cabin, ngunit ang mas kapansin-pansin doon sa mga LED lights na nakapalibot sa mga halamang naroon. Hindi na iwasan ni Catalina ang mapanganga nang makitang dim lights na LED sa mga halaman. Hindi lang sa halaman, kundi maging sa itaas na nakapalibot sa kanya. Napaikot siya ng tingin para sundan sa itaas ang LED light. Naging dahilan yon para makita niya lang si Isaac na nasa dulo ng kulay pulang lights na nasa damuhan. Nakaform ito ng tila daan papunta sa lalaki na mayroong daladalang bulaklak. Sa likod nitong lamesa kung saan sila magdi-dinner at tumugtog din ng malumanay na tugtog ng violin sa paligid. Hindi napigilan ni Catalina ang mapatakip ng kanyang bibig dahil doon. Hindi makapaniwala at hindi makagalaw sa kanyang nakikita. Isaac, ano to? Ngumiti ng malaki si Isaac sa tanong na yun ng babae. Come here, Catalina. Tawag niya dito kung kaya alinlangan naglakad si Catalina papalapit. Alinlangan dahil hindi niya alam kung anong nangyayari. Napatingin siya sa paligid at nakita niyang daddy na kasamang kambal na kumakaway sa kanya. Kapwa malalaki ang ngiti sa labi ng mga to. Ang daddy niya napansin niya na umiiyak kaya doon na nagsimula na kabahan siya. Meron na siyang idea kung kaya nagsisimula na siyang kabahan. Samahan mo pa ang napaglingon niya sa kabilang parte. Naroon si Jen na naka-thumbs up sa kanya. Nakaakbay naman si Marvin sa kanyang nobya habang malaki ang ngiti sa labi nito. Nabasa pa niyang sinabi nito sa hangin na congratulations. Mas lumakas ang kutob niya doon at mas kinabahan. Nang makalapit siya kay Isaac, napalo niya ito sa kanyang braso. Anong pakuluto ha? Natatawang sabi niya. Pero ang totoo, kinakabahan na siya. This is for you. Alam kong hinaantay mo ito, mahal. Dahil siya narinig na patahimik si Catalina, mukhang magaganap ng pinakahintay niyang pag-alok sa kanya ng lalaki bilang girlfriend nito. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Lalo na kanina lang ang pagplano nila ni Jen kung paano ito mapapasagot. Yun pala meron ng ibang planong kaibigan. Sa bagay, tinulungan siya nito na makapunta doon at talagang buong resort kasabot nila. Dahil wala talagang ilaw kanina. Hindi ko na patatagalin, mahal. Gusto kong itanong sa'yo ng harapan to matagal na. Hindi ko lang alam kung paano at kailan ko itatanong sa'yo. Ano ba yun? Kunwaring wala siyang alam sa itatanong nito. Will you be my girlfriend? Napangiti ng malaki si Catalina at sunod-sunod na tumango. Tama siya. Aalokin na siya nito para maging girlfriend niya. May label na rin sila sa wakas. Hindi na paliligaw na lamang. Oo naman, Isaac. Ang tagal ko tong hinintay. Natawa si Isaac sa sinabi ng babae at binigyan niya ditong bulaklak na hawak-hawak niya. Kinuha naman to ni Catalina at malaki ang ngiti sa labing inamoy yon. Fresh na fresh. Hinalikan siya sa pisngi ni Isaac ngunit meron tong binulong sa kanya na ikinataka niya. Meron pa akong isang tanong, mahal. Nagtaka siya doon ngunit ang mga sumunod na nangyari nagulat siya. Biglang lumuhod sa harapan si Isaac at merong nilabas sa singsing sa isang red velvet na kahon. Kusang napanganga si Catalina sa sobrang gulat at hindi makapaniwalang napatingin dito. Lalo na nang ilabas itong kumikinang na singsing. I know hindi mo to inaasahan. Akala mo tapos na, no? Natatawang sabi ni Isaac, pero hindi pa. Gusto ko maging legal na tayong dalawa at matuloy na kasalan. Kaya sorry kung seconds mo lang naranasan na maging taken na sa girlfriend. Nag-stop sandali si Isaac magsalita at hinayaan niya na munang makahinga si Catalina. Naalis niya ng panganga ng babae at this time nakalagay na sa bibig nitong kamay. Let me ask you once again, mahal ko. Will you marry me? Naalis si Catalina ng kamay sa bibig niya at sunod-sunod na tumango. Siyempre pakakasalan kita, Isaac. Pagkarinig ni Isaac noon ay sinuot niya ng singsing sa kamay ni Catalina. Si Samantha naman at Jen nagtatatalon na habang tumitili kasabay ng pagputok ng fireworks sa paligid. Nagulat pa nga sila Samantha at Jen na tumatalon habang tumitili pero napawaw na lang na makita sa langit ang magandang fireworks. Si Catalina at Isaac naman ay nagsalo ng isang matamis na halik sa ilalim ng fireworks. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, natawa silang pareho habang si Catalina naman ay kinurot ng bahagya ang tiyan ni Isaac. Ngunit wala naman yung effect dahil ang abs lang nitong nakurot niya. Sigurado siya na walang effect dahil sa tigas nun. Kainis ka? Sana nakapag-ayos man lang ako. Pasigaw yon sinabi ni Catalina dahil na rin sa lakas ng tunog ng fireworks sa paligid.
Natawa si Isaac sa sinabi ng babae at nilapit ang labi sa tenga upang marinig nitong isasagot niya. Palagi kang maganda, mahal. Isa pa, hindi na ako makapaghintay na maging fiancé ka. Kinilig naman si Catalina sa kanyang narinig pero dinaan niya lang sa pagkurot sa tagiliran ng lalaki. Congratulations, Catalina at Isaac. Napatingin sila sa mga kasama nang lumapit ng mga ito sa kanila. Niyakap agad ni Catalina si Jen at hindi na napigilan ng dalawang mapaiyak. Finally, ikakasal ka na, Catalina. Lumuluhang sabi nito. Ba't ka ba umiiyak? Nadadamay ako. Masaya ka ba talagang ikakasal ako o hindi? Birong sabi ni Catalina dito. Sa totoo lang, hindi. Mas lalo silang natawa sa sinabi niya ni Jen. Matapos niyang yakapin ng kaibigan, si Daddy naman niyang yumakap sa kanya. I am so happy to see you, happy anak. Sigurado ako masaya din ang mommy mo na nanonood sa atin ngayon. Napahiwalay si Catalina sa sinabi ng daddy niya kaya lalo siyang naiyak. Tumingin siya sa langit at sumigaw. Mommy, mama, alam ko naririnig niyo ko. Malapit na po akong ikasal. Sana masaya kayong pareho habang nakatanaw sa akin. Dahil sa sinabi ng anak, muling napaiyak si Elian at niyakap ang anak. Congrats, Isaac. Hindi ko akalain na ikakasal ang kinatatakutan nilang bilyonaryo noon pa. Bati ni Marvin sa kaibigan at niyakap ito sandali. Ikaw na next, Marvin. Tutulungan din kita. Napangiti ng malaki si Marvin sa kanyang narinig at tumango dito. Dumating si Jen at niyakap si Isaac. Sabi sa'yo, effective Tuwang sabi ni Jen dito. Thank you talaga, Jen. Kung hindi dahil sa'yo, hindi successful itong surprise ko. Sus, ikaw talagang nagplano ng lahat. Konti lang ang tinulong ko. Matapos silang batiin ng dalawa, si Samantha at Samuel naman ang lumapit sa magulang. Binuhat ni Catalina si Samantha at binuhat naman ni Isaac si Samuel. Congratulations, Mommy and Daddy. Sabay na sabi ng kambal at tinalikan ng mga ito sa pisngi. Thank you mga anak. Alam ko nakatulong kayo ni Daddy nyo. Malaking ngiti sa labi na sabi ni Catalina sa dalawa. Mommy, help mo akong hanap ng desk ko sa kasal ninyo ah. Of course, my little girl, sabi ni Catalina at pinisilang ilong nito. Sabay-sabay nilang pinanood ang fireworks na mayroong malaking ngiti sa mga labi. Matapos yun, nagsimula na silang kumain sa table na nakahanda doon. Magkatapat sila ni Isaac sa solo table at nagdagdag pa sila ng 2 lamesa. Solo ni Marvin at Jen ang isa habang ang isa naman kasama ni Elian ng mga apo. Masaya silang kumakain habang nagkwekwentuhan nang biglang magring ang phone ni Jen. Nakita niya si Luisa ang tumatawag at kagad nitong sinagot para ibalitang magandang balita. Luisa, may good news ako sa'yo. Agad na sabi nito. Ako din. Pagkasabi ni Luisa noon ay tinapat nito sa kamerang kanyang singsing na siyang ikinalaki ng mata ni Jen. Oh my God! Napating sila kay Jen dahil sa reaksyon nito at dali-dali siyang lumapit kay Catalina. Kati, pakita mo! Nagets naman kagad ni Catalina sinasabi ng kaibigan kaya tinaas niyang kamay sa screen para makita din itong singsing pero sabay silang nagulat ni Luisa na makita ang singsing ng isa't isa. Napatili silang dalawa kaya maging si Jen ay nakiliti sa mga ito. Turns out na sabay nag-propose si Isaac at Sandro sa kanilang dalawa kaya ngayon lang din ito sinabi ni Luisa. Natawagan niya na si Zenia at ang magulang para ibalita na engaged na sila. Tanging ang mga ito sa ibang bansang hindi niya nasabihan. Imbis na ma-surprise sila, maging siya ay na-surprise. Tuwang-tuwang mga ito sa kanilang nalaman. Kung magkakasama lang ang mga to, siguradong nagtatatalon pa sila. Grabe, iba ka talaga twin. Tawang sabi ni Luisa kay Isaac. Syempre ako pa. Congratulations nga pala sa inyo ni Sandro. Iting sabi ni Isaac sa kambal. Congratulations din sa inyo. Sige na, kumain na kayo dyan. Kapag umuwi kayo, saka tayo mag-celebrate dito. Double celebration? Yay! Sumang-ayon naman sila sa sinabi ni Luisa. Sigurado din si Isaac hindi papayag ang magulang nila na hindi sila mag-celebrate, lalo na't 2 anak nila ikakasal na. Matapos nilang tawagan si Luisa at Sandro na magbatian na rin ng isa't isa, pinagpatuloy nilang pagkain. Hindi makapaniwala si Isaac na tapos ng kanina pa nilang ikinakaba. Akala nga niya mautal siya sa harapan ni Catalina. Yun din ang rason kung bakit maiksi lang ang kanilang nasabi sa dalaga. Dahil kinakabahan siya, still masaya siyang nagawa niya ng maayos ang plano nila. Hindi man niya nasabi lahat ng gusto niyang sabihin. Lalo ng practice niya, ngunit ang mahalaga, engaged na sila ni Catalina. Hinawakan niyang kamay nito sa ibabaw ng mesa kung saan nandun ang singsing ni Catalina. Napatingin din sa kanyang dalaga at hinalikan siya ni Isaac. I love you, soon to be Mrs. Fleur. I love you too, soon to be Mr. Fleur.